Magandang gabi mga kapatid. Happy midweek. Salamat muli sa mga masigasig nating mga kabataan na nagbigay, naghandog ng kanilang awit sa Panginoon sa gabing ito. Maraming salamat din kay Sister Aina na kanya akong binigyan ng isang pagkataon upang makapagsalita sa inyo ngayon mga kapatid. Baka nagsawa na kayo sa akin. At yun din po, ang Panginoon ay napakabuti po sa atin mga kapatid. Salamatan natin siya sa kabutihan niya na sa araw na ito na kanya tayong ginaid, iningatan, nilayo sa anumang kapamakan. At pinagkalooban tayo ng time na ito ngayon na makapagpupuri sa kanyang pangalan sa pamagitan ng kanyang mga salita, na ito naman ay makapagbigay ng kalakasan sa atin mga kapatid habang tayo ay mag-aantay sa kanyang pangalawang pagbabalik. Ang atin pong pag-aralan ngayon ay nakapaloob pa rin sa aklat ng Desire of Ages, chapter 71, kasi kagabi ay chapter 70 yung ating napag-aralan. Ang title po nito ay Isang Lingkod ng Mga Lingkod. Isang lingkod raw mga kapatid ng mga lingkod pa. Ano kaya ito? Bakit ganito ang title natin? Atin po itong pag-aralan natin ngayon kung bakit ganito ang title. Isang lingkod ng mga lingkod. Ang kabanatang ito mga kapatid ay nakabatay ito sa aklat ng Lucas. Kung mayroon kayong mga Bible dyan, buksan ninyo at basahin nyo na lang. Ito po ay matagpuan sa chapter 22. Lucas chapter 22 verse 7 hanggang 18 at 24 at 24. Tapos sa Juan naman, aklat ng Juan chapter 13 verse 1 hanggang 17. Ang sabi dito mga kapatid, sa silid sa itaas ng isang tahanan sa Jerusalem, si Kristo ay nakaupo sa hapag kasama ng kanyang mga disipulo. Nagtipon sila upang ipagdiwa ang Paskwa. Ninais ng tagapagligtas na mag-isa nagpiging na ito kasama ng mga kanyang disipulo, yung 12. Alam niya na dumating na ang kanyang oras, na siya mismo ang tunay na kordero ng Paskwa, at sa araw na kainin ang Paskwa ay siya ay ihahain. Siya ay malapit nang uminom ng saro ng puot. Dapat niyang matanggap sa lalong madaling panahon ang huling bautismo ng pagdurusa. Ngunit ilang tahimik na oras pa ang natili sa kanya, at ang mga ito ay gugugol para sa kapakanan ng kanyang minamahal na mga disipulo. Ang buong buhay ni Kristo ay naging buhay ng hindi makasariling paglilingkod. At hindi upang paglingkuran siya, kundi upang siya ay maglingkod sa atin mga kapatid. Makikita po yan sa aklat ng Mateo chapter 20 verse 28. Ang naging aral ng kanyang bawat kilos, ngunit hindi pa natuto ng aral ng mga alagad. Sa huling hapunan ng Paskwa,
Inulit ni Jesus ang kanyang pagtuturo sa pamamagitan ng isang ilustrasyon, excuse me, na nagpakintal nito magpakailanman sa kanilang isipan at puso. Ang mga panayam sa pagitan ni Jesus at ng kanyang mga disipulo ay karaniwang mga panahon ng kalmadong kagalakan na lubos na pinahalagahan ng lahat. Ang mga hapunan ng Pasko ay naging mga iksinang may espesyal na interes. Ngunit ang pagkakataong ito ay nabagabag si Jesus. Ang kanyang puso ay nabibigatan at isang anino ng sumasalubong sa kanyang mukha. Nang makatagpo niya ang mga disipulo sa silid sa itaas, nanunawaan nila na may isang bagay na nagpabikat sa kanyang isipan. At bagaman hindi nila alam ang dahilan nito, nakiramay sila sa kanyang kalungkutan. Habang sila ay nagtitipon sa palibot ng hapag, sinabi niya sa mga tao na nakaantig na kalungkutan, sa pagnanasa ay ninasa kong kainin ang Paskwa na ito na kasama ninyo bago ako magdusa. Sabagat sinasabi ko sa inyo, hindi na ako kakain niyaon hanggang sa ito ay maganap. Sa karya ng Diyos, at kinuha niya ang saro at salamat at sinabi, kunin ninyo ito at hatiin ninyo sa inyong sarili sapagkat sinasabi ko sa inyo, hindi ako inom ng bunga ng ubas hanggang darating ang karya ng Diyos. Alam ni Kristo na dumating na ang oras para siya ay umalis sa mundo at pumunta sa kanyang Ama, sapagkat sa kanyang mga nasa sanlibutan ay inibig niya sila hanggang sa wakas. Siya ngayon ay nasa anino ng krus at ang sakit ay nagpapahirap sa kanyang puso. Alam niya na siya ay iiwan sa oras ng kanyang pagkanulo. Alam niya na sa pamamagitan ng pinaka nakakahiya na proseso kung saan ang mga kriminal ay sasalim niya at papatayin. Alam niya ang kawalan ng utang na loob ng kalupitan ng mga naparito niya upang ililigtas. Alam niya kung gaano kalaki ang sakripisyo na dapat niyang gawin at kung gaano karami ito ay magiging walang kabuluhan. Dahil alam niya ang lahat ng nasa harapan niya. Maaring natural na nalulumbay siya sa pag-iisip ng kanyang sariling kahihiyan at pagdurusa. Ngunit tinitingnan niya ang 12 na kasama niya bilang kanyang pag-aari. At matapos ang kanyang kahihiyan at kalungkutan, at masakit na paggamit ay maiiwan sa pagkakibaka sa mundo ang kanyang mga kaisipan tungkol sa kung ano ang kanya mismo na dapat at palaging maging konektado sa kanyang mga disipulo, mga gagawin niya. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Ang kanyang pangangalaga sa kanila ay higit sa lahat sa kanyang isipan. Sa huling gabing ito, kasama ang kanyang mga disipulo, maraming dapat sabihin sa kanila si Jesus. Kung sila ay nakahandang tumanggap or nais niyang ibigay sila sana na magligtas, na nakadurog at dalamhati mula sa pagkabigo at kawalan ng panampalataya. Ngunit nakita ni Jesus na hindi nila matiis ang kanyang sasabihin. Habang tinitingnan niya ang kanilang mga mukha, ang mga salita ng babala at aliw ay natili sa kanyang mga labi. Lumipas ang mga sandali sa katahimikan. Si Jesus ay tila naghihintay. Ang mga alagad ay may sakit sa ginawaan. Ang pakiramay at lambing na nagising sa kalungkutan ni Kristo ay tila lumipas na. Ang kanyang malungkot na mga salita na nagtuturo sa kanyang sariling pagdurusa ay hindi gaanong nakagawa ng impresyon. Ang mga tingin nila sa isa't isa ay nagsasabi na ng paninibugho at pagtatalo. Nagkaroon ng pag-aaway sa gitna nila
kung sino sa kanila ang maituring na pinakadakila. Ang pagtatalo na ito na nagpatuloy sa presensya ni Kristo ay nagdalamhati at nasugatan siya. Ang mga disipulo ay kumapit sa kanilang paboritong ideya na si Kristo ay igigiit na kanyang kapangyarihan ay kanyang posisyon sa trono ni David at sa puso ng bawat isa ay nananabik pa rin sa pinakamataas na lugar sa kaharian. Akala nila na magiging hari si Kristo, katulad ni David. Inilagay nila ang kanilang sariling tantya sa kanilang sarili at isa't isa at sa halip na ituring kanilang mga kapatid bilang mas karapat-dapat, inuuna nila ang kanilang sarili. O naging makasarili sila mga kapatid. Ang kahilingan ni Santiago at Juan na maupo sa kanan at kaliwa ng trono ni Kristo ay nagpasigla sa galit ng iba, na ang dalawang magkapatid ay dapat na ipagpalagay na humiling ng pinakamataas na posisyon, kaya napukaw ang 10 na nagbabanta ng alienation. Nadama nila na sila ay nahusgahan ng mali, na ang kanilang katapatan at mga talento ay hindi pinahalagahan. Si Judas ay pinakamalubha kaysa kina Santiago at Juan. Nang pumasok ang mga alagad sa silid ng hapunan, ang kanilang mga puso ay puno ng hinanakit. Si Judas ay pinindot sa tabi ni Kristo sa kanilang kaliwang bahagi. Nasa kanan si John. Kung mayroong pinakamataas na lugar, determinado si Judas na magkaroon nito. At ang lugar na iyon ay naisip na katabi ni Kristo. Yan ang isip ni Judas. At si Judas ay isang taksil. Ang isa pang dahilan ng hindi pagkaunawaan ay lumitaw sa isang piging na kaugalian para sa isang alipin na maghugas ng paa ng mga panauhin. At sa pagkataong ito ay ginawa ang paghahanda para sa paglilingkod. Ang pitsil, ang palanggana at ang tuwalya ay nandoon na nakahanda sa paghuhugas ng mga paa. Ngunit walang lingkod na naroon at binabahagi ng mga alagad ang gampanan. Mga gawain nila ito. Ngunit ang bawat isa sa mga alagad na sumuko sa sugatang pagmataas ay nagpasya na huwag kumilos bilang isang alipin. Nagmamataas sila mga kapatid. Lahat ay nagpakita ng walang pag-alala, tila walang malay na mayroon silang dapat gawin. Sa kanilang panahimik ay tumanggi silang magpakumbaba. Paano dalhin ni Kristo ang kawaawang mga kaluluwang ito kung saan hindi makukuha ni Satanas ang isang tiyak na tagumpay laban sa kanila? Paano niya maipapakita na ang isang propesyon na lamang ng pagkasipulo ay hindi sila naging mga alagad o nagsisiguro sa kanila ng isang lugar sa kanyang kaharian? Paano niya may pakita na ito ay mapagmahal na paglilingkod, tunay na pagpakumbaba na bumuo ng tunay na kadakilaan? Paano niya pag-iibayuhin ang pag-ibig sa kanilang mga puso at bigyan sila ng kakayahan na maunawaan ang nais niyang sabihin sa kanila? Ang mga alagad ay hindi kumilos sa paglilingkod sa isa't isa. Naghintay si Jesus ng ilang oras upang makita kung ano ang kanilang gagawin. Pagkatapos siya, ang malalaguro ay bumangon mula sa hapag. Sinantabi ang panlabas na kasuotan na magkahadlang sa kanyang paggalaw. Kumuha siya ng tuwalya at binigkasan ang kanyang sarili at may pagtataka ng interes ang mga alagad. Nagtataka ang mga alagad ay tumingin at sa katahimikan ay naghintay upang makita kung ano ang susunod. Pagkatapos noon ay nagbuhos siya ng tubig sa isang palanggana. Nagbuhos yung Panginoon, si Jesus, at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalya na binigkis niya. Ang pagkilos na ito ay nagbukas ang mga mata ng mga disipulo na puno ng mapait na kahihiyan at kahihiyan ang kanilang mga puso. Naunawaan nila na
ang hindi nasabi na pagsaway at nakita nila ang kanilang sarili sa kabuuan ng isang bagong liwanag. Kaya pinahayag ni Kristo ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga disipulo. Pinuno siya ng kanilang kasariling espiritu ng kalungkutan, ngunit hindi siya nakipagtalo sa kanila tungkol sa kanilang kahirapan. Sa halip ay binigyan niya sila ng isang halimbawa na hindi nila malilimutan. Ang kanyang pagmamahal sa kanila ay hindi madaling na tapawi. Alam niya na ibinigay ng Ama ang lahat ng bagay sa kanyang mga kamay. At siya ay nagmula sa Diyos at napunta rin sa Diyos. Siya ay may ganap na kamalayan sa kanyang magka-Diyos, ngunit kanyang isinintabi ito, ang kanyang maharlikang korona at ang makaharing damit at nag-anyong isang alipin, mga kapatid. Isa sa mga huling gawain ng kanyang buhay sa lupa ay ang pagbigkis sa kanyang sarili bilang isang lingkod at gampanan ang bahagi ng isang tagapaglingkod. Bago ang Pasko ay nakipagpulong muli si Judas sa mga saserdote at ng eskriba at isinira ang kontrata na ibinigay si Jesus sa kanilang mga kamay. Ngunit pagkatapos ay nakisalamuha siya sa mga alagad na waring inosente sa anumang pagkamali at interesado na gawain ng paghahanda para sa biging. Walang alam ang mga disipulo na sa layunin ni Judas. Si Jesus lamang ang nakabasa ng kanyang mga lihim. Excuse me. Ngunit hindi niya siya inilantad. Hindi niya ito sinabi sa mga iba pang mga alagad. Nahugutom si Jesus para sa kanyang kaluluwa. Nadaman niya para sa kanya ang gayong pasanin, gaya ng para sa Jerusalem, nang siya ay umiyak sa napapahamak na lungsod. Ang kanyang puso ay umiiyak, paano kita isusuko? Ang pumipigil na kapangyarihan na pag-ibig na iyon ay nadama ni Judas, na ang mga kamay ng tagapagligtas ay nililigo ang maruming mga paa at pinunasan ang mga ito ng tuwalya. Ang puso ni Judas ay tuwang-tuwa na may nag-udyok noon at doon ay nasabi niya sa kanyang sarili at magtapat ang kanyang kasalanan. Pero hindi siya nagpakumbaba. Pinatigas niya ang kanyang puso laban sa pagsisisi at ang mga lumang mga impulses para sa kanya sa sandaling ilagay sa tabi. Muli ay nakontrol sa kanya. Si Judas ngayon ay nasaktan sa ginawa ni Kristo sa paghuhugas. Kasi akala ni Judas si Kristo ay hari na mataas, pero si Kristo ay nagpakumbaba. Nahugas ang kanyang mga paa ng kanyang mga disipulo. Kung kaya si Jesus ay nagpakumbaba ng kanyang sarili, naisip niya na siya ay maaring maging hari ng Israel. Ito yung nasa isipan ni Judas, na si Kristo ay hari ng Israel. Ang lahat ng pag-asa ng makamundong karangalan sa isang temporal na kaharian ay nawasak. Nasayahan si Judas na walang mapapala sa pagsunod kay Kristo. Matapos siyang nakitang pinababa ang kanyang sarili, gaya ng kanyang inakala, pinagtibay niya kanyang layunin na itakwil siya at aminin ang kanyang sarili na nililinlang. Siya ay sinapian ng demonyo at nagpasya siyang tapusin ang gawaing nagpakasunduan niyang gawin sa pagtataksil sa kanyang Panginoon. Si Judas sa pagpili ng kanyang posisyon sa hapag ay sinubukang unahin ang kanyang sarili. At si Kristo bilang isang lingkod ay unang naglilingkod sa kanya. Si Juan, kung saan naramdaman ni Judas ang labis na kapaitan, ay naiwan hanggang sa uli. Ngunit hindi ito tinanggap ni Juan bilang isang pagsaway o kaunti habang pinagmasdan ng mga alagad ang pagkilos ni Kristo. Sila lubhang naantig nang dumating ang torno ni Pedro. Siya ay napabulalas ng may pagtataka. Panginoon, hinuhugasan mo ba ang aking mga paa?
pagpapakababa ni Kristo ay durog ang kanyang puso. Siya ay napuno ng kahihiyan sa isipan na ang isa sa mga alagad ay hindi nagsasagawa ng paglilingkod na ito. Ang ginagawa ko, sabi ni Kristo, hindi mo alam ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos nito. Hindi matiis ni Pedro na nakita ang kanyang Panginoon na pinaniwalaan niyang anak ng Diyos na kumikilos bilang isang lingkod. Ang kanyang buong kaluluwa ay bumangon laban sa kahiyang ito. Hindi niya napagtanto na para dito si Kristo ay naparito sa mundo. Sa sobrang diin ay napabulalas niya. Hindi mo hugasan ang aking mga paa. Mataimtim na sinabi ni Kristo kay Pedro, kung hindi kita hugasan, wala kang bahagi sa akin. Ang paglilingkod na tinatanggihan ni Pedro ay ang uri ng mas mataas na paglilinis. Si Kristo ay naparito upang hugasan ang puso mula sa mantsa ng mga kasalanan. Sa pagtanggi na pahinutulutan si Kristo na hugasan ang kanyang mga paa. Tinanggihan ni Pedro ang mas mataas na paglilinis na kasama sa ibaba. Talagang tinatanggihan niya ang kanyang Panginoon. Hindi nakakahiya sa guro. Napahintulutan siya na gumawa para sa ating paglilinis. Ang tunay na kababaang loob ay ang tumanggap ng may pusong nagpapasalamat sa anumang probisyon na ginawa para sa atin at may taimtim na paglilingkod para kay Kristo. Sa mga salitang kung hindi kita hugasan, wala kang bahagi sa akin. Isinuko ni Pedro ang kanyang pagmamataas at pagnanais sa sarili. Hindi niya matiis ang pag-iisip ng paghiwalay kay Kristo. Kamatayan sana iyon sa kanya. Hindi lamang ang aking mga paa, sabi ni Pedro, sabi niya, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang naliligo ay hindi nangailangan maliban sa paghugas ng kanyang mga paa, kundi malinis na ang lahat. Ang mga salitang ito ay higit pa sa kalinisan ng katawan. Si Kristo ay nagsalita pa rin tungkol sa mas mataas na paglilinis gaya ng ilarawan ng mas mababa. Siya na nanggaling sa paliguan ay malinis. Ngunit ang mga paa na may sandalyas ay naging maalikabok at muling kailangang hugasan. Kaya't si Pedro at ang kanyang mga kapatid ay hinugasan sa malaking bukal na binuksan para sa kasalanan at karumihan. Kinilala sila ni Kristo bilang kanya, ngunit ang tukso ay umakay sa kanila sa kasamaan at kailangan pa rin nila ang kanyang paglilinis na biyaya. Nang binigisan ni Jesus ang kanyang sarili ng tuwalya upang hugasan ang alikabok sa kanilang mga paa, ninais niya na mismong gawang iyon na hugasan ang pagkahiwalay. Yung panibugho at pagmataas mula sa kanilang mga puso, ito ay mahigit ng kahinatnan kaysa paghuhugas ng kanilang maalikabok ng mga paa. Sa espiritong taglay nila noon, wala ni isa sa kanila ang nakahanda para sa pagkipag-isa kay Kristo. Hanggang sa dinala sa isang estado ang kababaang loob at pagmamahal. Hindi sila handa na may kibahagi sa hapunan ng Pasko o makibahagi sa serbisyo ng pag-alaala na malapit ng itatag ni Kristo. Dapat malinis ang kanilang mga puso. Ang pagmamataas at paghahangad sa sarili ay lumika ng hindi pagkakaunawaan at puot. Ngunit ang lahat ng ito ay hinugasan ni Jesus. Sa paghuhugas ng kanilang mga paa, nagdulot ng pagbabago sa pakiramdam sa pagtingin sa kanila. Nasasabi ni Jesus, kayo ay malinis. Ngayon ay magkaroon ng pagkakaisa ng puso. Pagmamahal sa isa't isa. Sila ay naging nagpagkumbaba at madaling turuan. Maliban kay Judas, ang bawat isa ay handang ibigay sa iba ang pinakamataas na lugar. Ngayon na may napagpakumbaba at mapagpapasalamat ng mga puso, ay matatanggap nila ang mga salita ni Kristo.
Tulad ni Pedro at ng kanyang mga kapatid, tayo rin ay nahugasan ng dugo ni Kristo. Ngunit kadalasan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kasamaan ay nadudumihan ang kadalisayan ng puso. Dapat tayong lumapit kay Kristo para sa kanyang paglinis na biyaya. Si Pedro ay umiwas sa pagdadala ng kanyang maruming paa sa mga kamay ng kanyang Panginoon at Guro. Ngunit gaano kadalas nating dinadala ang ating makasalanan, maruming mga puso sa pagkag-ugnayan sa puso ni Kristo. Gaano kabigat sa Kanya ang ating masamang ugali, ang ating walang kabuluhan at pagmamataas. Ngunit lahat ng ating kahinaan at karumihan ay dapat nating dalhin sa Kanya. Siya lang ang makapaghugas sa atin ng malilinis. Hindi tayo handa para sa pagkipag-isa sa Kanya maliban kung nilinis ng Kanyang bisa. Sinabi ni Jesus sa mga disipulo, kayo ay malinis, ngunit hindi lahat. Hinugasan niya ang mga paa ni Judas. Ngunit ang puso ay hindi naibigay sa Kanya. Hindi ito dinalisay. Si Judas ay hindi sinuko ang kanyang sarili kay Kristo. Pagkatapos hugasan ni Kristo ang mga paa ng mga alagad at kunin ang kanyang mga damit at umupong muli, sinabi niya sa kanila, alam ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama ang sinabi niyo, kung ako nga ang na inyong Panginoon at Guro, ay naghuhugas ng inyong mga paa. Kayo rin ay narapat na maghuhugasan ng mga paa ng isa't isa. Ikaw ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Niya ang sinugo ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Nais ni Kristo na maunawaan ng kanyang mga disipulo na bagamat hinugasan niya ang kanilang mga paa, hindi man lang ito nakabawas sa kanyang dignidad. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama ang inyong sinasabi sabagat ako nga. At palibhasay nakapakahusay siya ay nagbigay ng biyaya at kahalagahan sa paglilingkod. Walang sinumang napakataas na gaya ni Kristo. At gayon pa man siya ay yumuko sa pinakamababang tungkulin upang ang kanyang bayan ay hindi mailigaw ng pagkamakasarili na nananahan sa likas na puso at nagpapalakas sa pamamagitan ng paglilingkod sa sarili. Si Kristo mismo ay nagpakita ng halimbawa ng pagkababaang loob. Hindi niya iiwan ang dakilang paksang ito sa pamamahala ng tao. Sa napakaraming kahinatnan ay itinuring niya ito na siya mismo isang kapantay ng Diyos. Ay kumilos bilang lingkod sa kanyang mga disipulo. Habang sila ay nakipaglaban para sa pinakamataas na dako, siya na kung saan luluhod ang bawat tuhod niya na pinarangalan ng mga anghel ng kalulwatian na pinaglingkuran ay umukod upang hugasan ang mga paa ng mga tumatawag sa kanya ng Panginoon. Hinugasan niya ang mga paa ng kanyang nagkanulo. Sa kanyang buhay at mga aral, si Kristo ay nagbigay ng perpektong halimbawa ng di makasariling ministeryo na nagmula sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nabubuhay para sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ng paglikha ng mundo at sa pamamagitan ng pagtataguyod ng lahat ng mga bagay, siya ay patuloy na naglilingkod para sa iba. Pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at mabubuti at nagpapaulan ng mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Mababasa po natin ito sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 45. Ang mga ideal na ito ng ministeryo ay pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus ay binigay upang tumayo sa ulo ng sangkatauhan upang sa pamamagitan ng kanyang halimbawa ay maituro niya kung ano ang ibig sabihin ng maglilingkod. Buong buhay niya ay nasa ilalim ng batas ng paglilingkod. Naglilingkod siya sa lahat. Naglilingkod sa lahat. Sa gayon ay pinamumuhay niya ang batas ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang halimbawa ay pinapakita kung paano natin ito susundin.
Paulit-ulit na sinusubukan ni Jesus na itatag ang kanyang prinsipyo ito sa kanyang mga disipulo. Nang hiniling ni na Santiago at Juan ang kanilang pagkakadakila, sinabi niya, sinumang nagnanais na maging dakila sa inyo ay maging ministro ninyo. Mateo, mababasa natin ito sa aklat ng Mateo, chapter 20, verse 26. Sa aking kaharian, ang prinsipyo ng kagustuhan ng magiging supremacy ay walang lugar. Ang tanging kadakilaan ay ang kadakilaan ng pagpakumbaba. Ang tanging pagkakaiba ay matatagpuan sa debosyon, sa paglilingkod sa iba. Ngayon, nang mahugasan ang mga paa ng mga disipulo, sinabi niya, binigyan ko kayo ng halimbawa. Mapanggawin ninyo ang gaya ng ginawa ko sa inyo. Sa mga salitang ito ni Kristo ay hindi lamang nag-uutos sa pagsasagawa ng mabuting pakipagtungo. Git pa ang sinadya kaysa paghuhugas ng paa ng mga panauhin upang alisin ang alikabok ng paglalakbay. Si Kristo ay dito nagtatag ng isang relihosong serbisyo sa gawa ng ating Panginoon. Ang nakakahiyang seremonyang ito ay ginawang isang banal na ordinansa. Ito ay dapat sundin ng mga alagad upang palagi nilang isa sa isip ang kanyang mga aral ng pagpakumbaba at paglilingkod. Ang ordinansang ito ay tinalagang paghahanda ni Kristo para sa paglilingkod sa sakramento. Habang ang pagmamataas, pagkakaiba at pagtatalo para sa kataas-taasang kapangyarihan ay tinatangi ang puso ay hindi maaring pumasok sa pagkisama kay Kristo. Hindi tayo handang tumangkap ng pakipag-isa sa kanyang katawan ng dugo. Kaya titinalaga ni Jesus ang alaala ng kanyang kahihiyan na unang ipagdiwang. Sa pagdating nila sa ordinansang ito, dapat naalahanin ng mga anak ng Diyos ang mga salita ng Panginoon ng buhay at kalulatian. Nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama ang sinasabi ninyo. Kung ako ang inyong Panginoon at guro ay naghuhugas ng inyong mga paa, kayo rin ay nararapat na maghugasan ng inyong mga paa sa isa't isa sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang inyong gawin ang gaya ng ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni sinugo ay lalong dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung inyong gagawin ang mga ito na sa tao ang isang disposisyon na pahalagaan ang kanyang sarili na higit na mataas kaysa kanyang kapatid upang magtrabaho para sa sarili, upang hanapin ang pinakamataas na lugar. At madalas na nagresulta ito sa masamang pag-alinlangan at kapaitan ng Espiritu. Ang ordinansa bago ang hapunan ng Panginoon ay upang alisin ang mga hindi pagkakaunawa nito, upang alisin ang tao mula sa kanyang pagkamakasarili. Kailangan mapagkumbaba mula sa kanyang mga poste ng pagmamataas sa sarili tungo sa kababaang loob ng puso na aakay sa kanya upang paglingkuran ang kanyang kapatid. Ang banal na takpagmasid mula sa langit ay naroon sa panahong ito upang gawin itong isa sa paghahanap ng kaluluwa ng paghatol sa kasalanan at ng pinagpalang katiyakan ng mga kasalanang pinatawad. Si Kristo na sa kapuspusan ng kanyang biyaya ay nariyan upang baguhin ang agos sa mga pag-iisip na tumatakbo sa pagmakasariling mga daanan. Binibigyang buhay ng banal na espiritu ang mga pakiramdam na sumusunod na halimbawa ng kanilang Panginoon habang inaalala ang kahihiyan ng tagapagligtas para sa atin. Ang pag-iisip ay nag-uugnay sa pag-iisip, isang hanay ng mga alaala na tinatawag ang alaala ng dakilang kabutihan ng Diyos at ng pabor at lambing ng mga kalupang kaibigan.
Ang mga pagpapalang nakalimutan, ang mga awa na inaabuso, ang mga kabaitan ay binabaliwala, ay naalala. Ang mga ugat ng pait at sumikip sa mahalagang halamanan ng pag-ibig ay nahayag. Ang mga debikto sa pagkatao, pagpapabaya sa mga tungkulin, kawalan ng pasalamat sa Diyos, pagiging malamig sa ating mga kapatid, kahit tinatawag sa alaala. Ang kasalanan ay nakikita sa liwanag kung saan ito ay tinitignan ng Diyos. Ang ating mga iniisip ay hindi mga pag-iisip ng kasiyahan sa sarili, ngunit ng matinding pagsisinungaling sa sarili at kahihiyan. Ang isipan ay pinasigla upang sirain ang bawat hadlang na nagdudulot ng alinisyon at masamang pag-isip. Ang masamang salita na tinanggal ang mga kasalanan ay pinagtapat at pinatawad. Napakapangahilabot na biyaya ni Kristo ay dumating sa kaluluwa at ang pag-ibig ni Kristo ay naglalapit sa mga puso ng sama-sama sa isang pinagpalang pagkakaisa. Habang tutuhan ang mga aral ng paglilingkod sa paghahanda, ang pagnanais ay nag-aalab para sa mas mataas na espiritual na buhay. Sa hangaring ito ay tutugon ang banal na saksi. Ang kaluluwa ay tataas, maaaring tayong kibagi sa komunyon nang may kamalayan sa mga kasalanang pinatawad na. Ang sikat ng araw na katwiran ni Kristo ay pupunuin ng mga silid ng isip at templo ng kaluluwa. Nakikita natin ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan ayon sa aklat ng Juan chapter 1 verse 29. Sa mga tumatanggap ng diwa na paglilingkod na ito, hindi ito maaring maging isang seremonya lamang. Ang palaging aral na ito ay sa pag-ibig ay maglilingkod sa isa't isa. Ayon sa Galatia chapter 5 verse 13, sa paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga alagad, si Kristo ay nagbibigay ng katibayan na siya ay gagawa ng anumang paglilingkod, gaano man kababa na gagawin silang mga tagapagmanang kasama niya nang walang hanggang kayamanan ng langit. Ang kanyang mga alagad sa pagsasagawa ng parihong seremonya ay nangako sa kanilang sarili, katulad na paraan upang paglingkuran ang kanilang mga kapatid. Sa tuwing ang ordinansang ito ay wastong ipinagdiriwang ang mga anak ng Diyos ay dinadala sa isang banal na relasyon upang tulungan at pagpalain ang isa't isa. Nakipagtipan sila na ang buhay ay binibigay sa di makasariling ministeryo na ito. Hindi lang para sa isa't isa ang kanilang larangan ng paggawa ng kasing lawak ng kanilang guro. Ang mundo ay puno na nangailangan ng ating ministeryo. Ang lukha, ang walang magawa, ang mga mangmang ay nasa lahat ng dako. Yaong mga nakipag-usap kay Kristo sa silid sa itaas ay lalabas upang maglingkod tulad ng kanyang ginawa. Si Jesus ang pinaglingkuran ng lahat ay naging lingkod ng lahat. At dahil naglilingkod siya sa lahat, muli siyang paglingkuran at pararangalan ng lahat. At yaong mga makikibahagi sa kanya mga banal na katangian at makibahagi sa kanya sa kagalakan na makitang tinubos ng kaluluwa ay dapat sumunod sa kanyang halimbawa na di makasariling ministeryo. Ang lahat ng ito ay naunawaan ng mga salita ni Jesus. Binigyan tayo ng halimbawa upang gawin natin ng gaya ng ginawa ko sa inyo. Ito ang layuning paglilingkod ng kanyang itinatag at sinabi niya, kung alam ninyo ang mga bagay na ito, kung alam ninyo ang layunin ng kanyang mga aralin, maligaya kayo kung gagawin ninyo ang mga ito. Napakaganda ng mga binigay na halimbawa sa atin ng ating mga pinag-aralan ngayon, mga kapatid. Ang napakasentro nito ay ang pagpakumbaba, mga kapatid. Biro mo, si Kristo nga na makapangyarihan. Siya ang hari sa kahitasan ay pinababa ang kanyang sarili, mga kapatid, upang
tayo ay paglingkuran. Tayo ay kanyang lininis. Siya ay naghirap, nagpakamatay doon sa kalbaryo ng krus upang ang ating mga kasalanan ay mahugasan. Tayo ay maging malinis, na tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya. Kaya ang sabi niya, kung ginawa niya ito para sa atin, ay dapat rin natin itong gawin sa mga kaibigan natin na hindi pa nakaalam sa katotohanan. Maraming salamat po mga kapatid at magandang gabi sa inyong lahat.